Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Bidyong panonoorin po natin dito sa DZMM Teleradio ang patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito po yung panayam at analisa ni Attorney Romeo Macalintal. At panoorin po natin kung ano po yung sinasabi dito sa balita na to. Sabi ng batikang election lawyer na si Attorney Romeo Macalintal, yung si Vice President Sara Duterte daw, maaaring alam na ang mga kaalyado sa Senado bago pa man magsimula ang impeachment trial. Yan ang teorya ni Attorney Romulo Macalintal. O di siya na po magpaliwanag bakit ganyan ang iniisip at ang analysis ng batikang abogado. Attorney Romy Mac, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, ay ba't niya nasabi na alam na kaagad niya bago pa man magsimula yung trial? Pakipaliwanag niya, Tony. Well, ang ibig ko naman sabihin, kapag magsisimula ng trial, pwede siya mag-file ng motion to dismiss on ground of lack of jurisdiction. Okay. Na kapag halimbawa, nagkaroon ng decision doon sa issue ng jurisdiction, kasi ang issue dyan, pwede bang itawid from 19th Congress to 20th Congress, di ba? Yan ang pinaka-issue dyan. Kapag kaya tumawid sa 20th Congress, so po pwede siya mag-file ng motion to dismiss immediately for lack of jurisdiction. Doon sa ano impeachment man mangyari sa motion na yan, magdi-decide ngayon ang Senate Impeachment Court. Tama. At pag nag-decide yan sa kanyang motion to dismiss, malalaman na ni Sara kung ilan ang boto niya, kung ilan ang kakampi niya doon sa Senado. Kahit yun hindi mag-grant, kasi yan naman simple majority lang. So, automatic yun. Pagka ngayon pa lang alam naman na ni Vice President Sara Duterte kung sino yung mga kaalyado niya doon. Lalo na't may mga nadagdag uling nanalo. At nag-remain, kagaya ni Bongo, ni Senator Bato de la Rosa, at may mga iba pang nandun yan, kagaya nila Robin Padilla, idol po natin yan. Pero okay lang kasi doon siya nakapanig kay Tatay Diggs, no? Malaki na itulong sa kanya noon. At tayo naman po saludo sa lahat ng nagawa ni ex-president Rodrigo Roa Duterte. Yan, paulit-ulit ko sinasabi, except lang doon sa pagdikit niya sa mga Chinese. Kasi until now nagiging parusa sa atin yung nangyari na yun, na tatlong mga incheck na to talagang kinukuha lahat ng isla natin, mga karagatan. At nakakatakot one day baka bigla nilang tayo atakihin itong mga incheck na to dahil masyadong naging maluwag yung nakaraang administrasyon dito sa mga checkwa na to. Kaya yun lang naman ang pinakaayoko, pero the rest lahat na nagawa ni Tatay Digong, saludo naman, no? At dito kay PBBM, maganda rin dahil hindi niya binibitawan yung pinaglalaban niya yung dito sa West Philippine Sea, kasi talagang delikado yan. Once na maibigay niya yan, wala nang pag-uusapan tong mga Congress na to, mga senador na to, tayo dito sa Pilipinas, automatic baka maulit yung nangyari nung araw sa atin nung Spain. 300 years tayong sinakop nun. Ngayon pa ba, papayag pa ba tayo na ganyanin, lalo na't lahi ng mga incheck, no? Hindi naman tayo sa lahat ng incheck na inis, doon lang tayo galit. At medyo pangit ang mga ginagawa sa atin doon sa PLA, yung sa gobyerno ng People's Liberation Army nga. At yun nga, yung pinaka-presidente nila, yung gobyerno nila, doon lang po tayo talaga nabibwisit sa mga ginagawa sa atin. Pero yung mga Pilipino na nandito naman sa Pilipinas na naninirahan ng matagal, na may mga pamilya na rin dito at may mga dugong Pinoy na rin, wala namang problema at maayos naman ang relasyon natin sa kanila, no? Doon lang sa gobyerno talaga ng mga Chinese talaga, doon lang tayo nabibwisit, no? At ayun na po, at dito po tayo magtungo, pag-usapan natin yung dito nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kung ito ba'y dapat matuloy o bakit napopospone. Ito yung paliwanag nga po ni Attorney Romeo Macalintal. Tama ang kailangan para i-decide yung nasabing motion to dismiss.
Kaya malalaman na niya kung meron siyang numero doon sa Senado. Ibig sabihin mo, attorney, magkakalaman tayo ng kulay kasi ang lahat ng papabor sa motion o petisyon na ihahain ng Vice Presidente, alam na ito yung mga kakampi niya. Precisely, yun ang aking puntos dyan, Elvin. Kaya hindi na maaaring, kung halimbawa i-granting motion niya, Oh. hindi Sure win na yun. Pag nalaman niyang lamang siya na mga boboto sa kanya, kasi 24 yung mga senador eh. Kung 30 nang bumoto sa kanya, sasalang siya. At pagka naisalang siya, sigurado panalo siya. So kaya ganun yung ginawa. hindi na matutuloy yung trial, tapos na kagad doon. Dahilan sa wala nga jurisdiction, nga magiging contention niya eh. At from that on, hindi natutuloy ang trial ng nasabing impeachment case. Sapagkat kapag nag-decide ang Senate Senate na ito ay walang jurisdiction sa nasabing kaso dahil sa ito ay hindi pwedeng itawid sa 20th Congress, kahit mo dalhin niya sa Korte Suprema, ay hindi na rin napapansinin ng Korte Suprema. Kasi na-dismiss na ng Senate impeachment. Yes, at Tama saka na. political question yan eh. Oo, nagets ko na yung Decision ibig yan ng niya Senado, sabihin. kaya hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Ibig sabihin, ganun lang pala kasimple yun. Kung titingnan mo, pwedeng gamiting estratehiya ng Vice President. At most likely, oo. gagamitin Yun niya. Yun ang nakikita kong Yun ang ginagawa ngayon ni Vice President Sara Duterte na estratehiya. Kasi sino ba naman, 'di ba? Mahirap 'yun kasi pag na-impeach ka diyan, kung alam mong alanganin ka at wala kang idea na sino yung mga kakampi mo o kakampi sa'yo o boboto sa'yo, papanig sa'yo, malalagay talaga siya sa alanganin at makukulong siya kasi malaking pera rin talaga. Ang pinag-uusapan dito, billion, no? Billion, kaban ng bayan yan, pera ng taong bayan yan, no? Pero para sa akin, dapat matuloy din to. Pero marami rin naman kasing dapat unahin, no? Pero sa ngayon, pwede rin naman para matapos na, umpisahan na nila agad ng mabilisan lang para nasa gano'n na isunod nila yung pag-usapan nila yung patungkol nga dito sa ginagawa sa atin ng mga in-check dito sa West Philippines, kung ano yung dapat natin gawin. Yun naman dapat ang pag-usapan sa Senado tsaka sa Congress after neto. pinakamagaling strategy dyan, kaysa sa malaman pa para aalamin mo pa ano ba mangyayari, magkakaroon pa kayo ng trial. Pag nag-trial yan, napakatagal yan. Hindi mo malaman ngayon kung sino yung pwedeng tawagan o hindi tawagan ng mga inauukulan, kasi political yan eh. Opo. So, antemano, pag open pa lamang ng trial, pwede na agad siya mag-file ng motion to dismiss. Yan naman ay hindi pinagbabawal, Opo. At yan ay pwedeng desisyon ng kagad ng majority ng nasabing impeachment court. Ibig mo sabihin, hindi pa man nakakapagsimula yung boxing, tapos na. Pag na-dismiss yan, wala na. Tsaka itong si Vice President Sara Duterte, ano rin to abogado rin to eh. At tsaka alam niya yan, kahit papaano, meron din yung mga attorney rin na tumutulong sa kanya or nagsasuggest sa kanya kung ano yung dapat gawin. Kaya nga ganito nangyayari siguro na medyo nadi-delay. So, basta ang maganda lang dito, kung ano lang talaga yung totoo at dapat lumabas lang talaga yung talagang katotohanan. Kaso ang masakit na ito, tayong mga mamamayan na nagbabayad ng tax, yung pera natin ang pinag-uusapan dyan, ang mga politiko lang ang talagang nasusunod kung ano yung dapat gawin doon. 'Di ba? Sila lang nagkakampihan diyan eh. So wala na. 'Di ba? Walang mapaparusahan. Kung totoo naman talaga nagkasala, dapat may maparusahan. Pero kung talagang inosente naman at na-explain naman talaga kung saan napunta yung mga pera at napatunayan na talagang makikita natin na nandun talaga napunta, di okay lang, 'di ba? Dismiss. Yun na yun. Tapos, meron ng on ground of technicality, maaaring hindi na kagad matuloy ang nasabing impeachment trial. Kasi kung wala nga jurisdiction, kasi wala pa tayong ganyang uri ng kaso, wala tayong president Tama. na mga issue tungkol sa bagay na yan. Pag ang ating Korte Suprema ay hindi pa nakakapag-desisyon tungkol sa mga ganitong uri ng issue.
At for the first time, nagkaroon ng ganitong impeachment case na itatawid sa susunod na Kongreso. Kaya yan ay isang malaking issue na paglalabanan nila kapag nagsimula na yung impeachment trial na yan. Saka isa pa, malaki rin factor yung sinasabi na hindi nakikialam si Pangulong Marcos sa bagay na yan. Kaya yung mga bagay na yan ay bibigyan din ng consideration ng defense panel sa paghahain nila ng anumang motion para ma-dismiss kagad ang nasabing kaso. Attorney Romy Mac, hindi ba uubra na parang sasabihin ng mga senador na ay teka muna, hindi naman kami lahat dito eksperto, hayaan natin ng Supreme Court magsasabi muna, magro-rule kung yan ba ay pwedeng tumawid o hindi? Well, depende yan doon sa mga senador, no? Sila mismo magsasabi kung pwede o hindi. Pero sabi ko nga lagi, the Constitution did not make babies out of these senators na kapag kami konting problema dapat pa magpunta sila sa Korte Suprema. So baka sabihin sa kailan ng Korte Suprema, abay yan inyong rules and regulations yan. Yan ay nasa inyong rules. Kasi maliwanag naman kasi doon sa Rule 123 ng nasabing rule ng Senado na all pending matters and proceedings shall be terminated in the old Congress. But the new Congress may take over the said matters, but they will be treated as if they were filed for the first time. Nang ibig sabihin, yung lumang Senado, lahat ng kanilang mga pending issues, lahat ng pending cases, terminated yun pagkatapos ng lumang Senado yan. Tama. Sa susunod na Senado, pwede lang ibalik yung mga nakapending na yun, pero ituturing yun na parang bagong kaso lamang. At dyan ngayon papasok yung issue na kung ito ay bagong kaso, itong impeachment na ito, hindi ba ituturing ito na pangalawang impeachment case laban kay Sara na ipinagbabawal ng ating saligang batas? Tama. Yan ngayon ang magiging issue sa ating mga senador. At pag sinabi ng majority ng mga senador na wala kaming jurisdiction, tapos na yung boxing. Tama. Pero hindi ba ang tinutukoy naman dun sa tapos na ang lahat is yung law-making power ng Senado? Kasi ibang power naman pala itong impeachment. Wala namang distinction Walang distinction. Sa rules na yun, nakalagay doon, all pending matters. Okay. Remember, hindi pangkaraniwan ang word na yun. All pending matters and proceedings. Ayan ang words na shall be terminated. Kaya yun ang pinag-uusapan doon, lahat ng bagay na Tapos na, parang restart na, no? Kaya pagka pinasok uli nila yon, pwede mag-petition si Vice President Sara na double na nga, yung pangalawang case na nga yung sinasampa sa kanya na hindi naman talaga ayon yun sa batas. Kaya maa-absuelto siya pagka ganun. Kaya tingin ko dito, lamang absuelto to. na nakabinbin sa Senado ay ituturing na tapos na. Maliban na lamang kung ito'y tatanggapin muli ng bagong Senado. Pero ituturing na bagong kaso. Kaya sinabi ko, yun ang magiging dahilan para sabihin na hindi pa pwede magkaroon ng second impeachment within a period of 1 year against the same impeachable official. Baba pa natin, Attorney Romy Mac. So sinasabi mo, pagdating halimbawa ng July, di magsisimula na yung 20th Congress, di ba? Yung mga bagong halal na senador nandun na, ang gagawin lang ng Vice President, magfa-file siya ng motion to dismiss kasi tumawid nga. So by simple majority lang, kayang i-dismiss yung impeachment complaint. Yes. Wow. Kayang i-dismiss yan by simple majority. Wow. Hindi kailangan ng 2/3 vote yan, hindi kailangan ng 16 votes, pero simple majority lamang yan. Kaya yun ang magandang abangan natin yan kapag nagsimula na yan. It is a matter of strategy among lawyers, sapagkat kung yan ang mga available na remedies, pwedeng gamitin yan. At marami rin nagsasabi. Kaya yan ang kagandahan ng may mga kampihan din diyan sa sa Senado. Although yung kampihan, yun yung mga alay, tapos yung grupo ng mga Duterte, sino-sino yung mga senador na yon, at yung maka-PBBM or maka-Pilipino or yung makadilawan, nahahati sila ngayon dyan yun yung mga yun, maganda rin na nandyan sila lahat. Kasi pagka nagbotohan, pagka palaging lamang, majority palagi, yung may mga nagiging may kasalanan, absuelto palagi ang kasalanan, wala na agad.
So mas maganda rin talaga na ganyan na may mga parang kampi-kampihan sila. Sabi na ito nga ay maaaring ihain sa Senate Impeachment Court sapagkat ito ay bagong issue. Ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong uri ng kaso. Opo. At yan ay maganda talagang madesisyon na kaagad sa lalong madaling panahon para ang issue ito ay matapos na. Saan kailangan niyang boto lang para ma-dismiss? 13. 13. 13 lamang. Oo, 12. Sa Pag 12 ba, dismiss din yun? Ay, hindi. Pantay yun, Hindi 20 ba pa kailangan 13 sila? 13. Kailangan 13 ang buko. Pag binilang mo ngayon, mukhang makakakuha siya ng 13, ano? Mukha, Marami. eh. Alam mo, medyo very dynamic ngayon itong Oo. posisyon. Oo. At iba't iba nagagaling sa iba't ibang partido ito kasi walang magsasabing na ito ay nasa administration o nasa opposition. Oo. Kasi may mga independent dyan na maaaring very very important yung Yeah. kanilang mga botong yan. Opo. And they will tilt the balance between winning and losing the said case. So, isa na lang, kung ikaw ay ang abogado para sa panig naman ng taong bayan o ng Senado, for that matter, ano ba remedyo? Pag ganyan na, ops, mukhang ganito ang strategy gagawin sa atin para ma-dismiss, anong remedyo? Well, kailangan dyan magaling ang presentation kagad sa unang saltada, wika nga. Kailangan yung maganda yung presentation ng kailang mga ebidensya at pagpapatunay na talagang ito ay a winning case for the prosecution. Pero kung ang ipipresent nila dyan ay medyo alanganin at walang basihan kagad, baka mahirapan kagad sila sa unang bugso pa lamang ng nasabing trial. Kaya it's a matter of presentation between the prosecution and the defense panels. Ayan. So sabay-sabay nating aabangan sinasabi sa inyo ni Attorney Romy Mac sa prosecution, ng mga mambabatas, hoy, galingan nyo! Hindi pwedeng lalamya-lamya, galingan nyo. Sa umpisa pa lang, galingan nyo. Nag-aabang kasi ang taong bayan ito bagay na ito, Siyempre, yung mga defense, siyempre gagawa sila ng paraan. Yung prosecution naman, siyempre ilalahad lang. Para itong jury system, makikita mo rito ngayon ang galing ng presentation. Ibang-iba ito kasi sa trial sa korte, Ito yung mga rules of court, mga rules of evidence of presentation. Minsan nag-waive dito kasi may sariling rules ang Senate Impeachment Court. Okay. Yung rules of court may magagamit lamang yan in a suppletory character. Nang ibig sabihin, kung walang sapat na panuntunan ang Senado, maaari silang kumonsulta sa rules of court at yun ang pwede nilang gamitin. Malamang matatalakayan mamaya kasi may press con si Senate President Chizzy Escudero mamaya alas 10, Attorney Romy Mac. Makinig tayo, malamang madidiscuss yan yung issue na itong binring up mo. Thank you, Attorney Romy Mac. Mabuhay ka. Ay, Thank you sa inyo po, sa mga nag-subscribes at sa mga bagong subscribers. Shout out po sa inyo. Mabuhay po kayo. At yun nga po, na-delay itong impeachment na dapat today, June 2, 2025 na mangyayari. So abangan natin itong June 11 daw. Doon daw mag-uumpisa, Excited din yung mga taong bayan na malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Pero gaya nga ng sinasabi nito ni Attorney Romeo Macalintal, magkakaroon yan ng parang kampihan talaga sa Senado kasi kung ang nagiging aayon sa'yo 13 kay Vice President Sara Duterte, tapos na ang boxing, tapos na. Ibig sabihin, game over na yon, panalo na siya, hindi siya ma-i-impeach or makukulong. Pero yun lang, medyo hindi natin sigurado kung aabot ba ng 13 yung mga kaalyado niya doon sa loob ng Senado ngayon. Pero medyo itong mga nakaraang eleksyon, maraming nanalo sa panig nila, So, tingnan na lang natin itong July 11 na darating. Sana matuloy na rin, Para na sa ganun, maipaliwanag na rin kung saan talaga napunta yung pera ng taong bayan. Ito naman kung talagang wala kang kasalanan, so okay yun. At least naipaliwanag mo at nalinis mo yung pangalan mo. Ganun lang naman yun, At tayo naman hindi naman tayo against sa mga Duterte at hindi rin tayo against sa PBBM. Pro Pilipino lang tayo, Kung saan lang yung tama, dun lang po tayo,
So, ayun lang po. Hanggang sa muli po. Ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Abangan po natin yan itong susunod na linggo.